Dinumog ng napakaraming tao ang toy convention na ginanap sa SM Mega Mall noong June 14, 2009. Pati ang cute na batang bida ng may butas pa na si Santino na abutan din namin sa toy convention. Nag-ribbon cutting po ako, tapos mag-iikot-ikot po ako. Malaki po siya, madaming laruan, tapos nandito po yung mga favorite cartoon character ko. At karamihan ng mga toy collectors dito nagsasama-sama para makakita ng mga bagong isasama sa kanilang koleksyon. Talagang pinaghahandaan namin yung toy con every year. Kasi collector kasi yung husband ko and as well as my son. Isa si Kian sa mga batang mahilig magkolekta ng toys. 11 years old pa lamang siya at nasa grade 5. Transformers, mga robot na nagtatransform na sasakyan. Mga wrestling figures, mga sikat na WWE wrestlers, at marami pang iba ang kinukolekta nila ng kanilang daddy. Kung pagsasama-samahin, lagpas na sa 100 ang nakokolektang laruan nito. At kung kikwentahin, nako, magugulat kayo ha, halos kalahating milyong piso na raw ang halaga. Sa lahat ng mga toys na nakolekta ni Gian, mga wrestling figures daw ang paborito niya. Ingat na ingat at alagang-alaga niya ang mga ito. Well, actually, nung bata pa siya talaga, nag-start na kaming mag-collect na meron siyang pass-on toys from my brother. Tapos, hindi niya sinisira yon. So, nakita namin sa kanya kung paano niya iniingatan. Nagkaroon na siya ng sarili niyang preference as he grew older. Ego po sinisira. Tsaka po nililinisan. Talagang naglalaan ng pera at panahon ang mag-ama para sa mga laruang kinukolekta nila. Ito raw ang kanilang mega bonding moment. Kami monthly, meron kami allowance para sa mga collection namin. Parang bonding namin sa family yun. Ang pinakamahal nilang toy na nabili ay yung baril ni Constantine na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Pero hindi daw ibig sabihin na spoiled si Gian sa mga magulang niya dahil hindi rin nagkukulang si Mommy Karen sa pagdisiplina sa anak tungkol sa mga kinukolektang laruan. Kailangan may limitations din niya. Hindi naman pag tinuro or gusto, kailangan ibili niya. So, sinasabi ko sa kanya, every time na may gusto siya, sa everyday allowance niya from school, kailangan may matira. Sasabihin ko lang sa kanya, sige, ipon ka, usual setup, hati tayo. Pag meron na siyang pera, punta na kami sa mga mall. Pero hindi lang ang anak na si Gian ang nangongolekta ng toys. Ang kanilang 5 taon na anak na babae na si Gwen, collector din. Ang koleksyon niya, mga Barbie dolls na sing-cute niya. Pinipili ako yung anak ko pag natay sa school. 2 years ago, nag-start siya mag-collect ng Barbies niya. So, eventually talaga, Barbie dolls yung gusto ni Gwen. So, yun, nag-upisa kami sa isa hanggang sa dumami na. Kung si Gian at daddy niya nagkakasundo sa Transformers at wrestling figures nila, si Gwen naman, kasundong-kasundo ang kanyang mommy pagdating sa mga Barbie dolls niya. Pareho kaming nag-enjoy. Yun rin yung bonding namin. Pag napunta sa mall, takbo agad kami sa Barbie section. Mahilig siya ng mga clay makeups, ganyan. Gusto niya yung mga gano'n, naglalagay ng mga lipstick, blush on, yan. Ginagaya niya yung mga toys niya. What are these? Pero sinisiguro ng mag-asawa na hindi napapabayaan ng mga ito ang kanilang pag-aaral. Para kay Mommy Karen at Daddy Gerald, hindi pag-aaksaya ng pera ang kanilang pagsuporta sa mga koleksyon ng kanilang mga anak. Yung mga nakakaintindi talaga sa mga nagko-collect, parang investment din siya. Hindi ka naman talaga nagtatapon ng money. Kung gusto mong ibenta next time or sa pagdating ng panahon, kasi pwede mo siyang i-resell ulit. Ang mga laruang ito ay magiging magkapatid at ito rin ang magsisilbi na magandang alaala ng bonding ng buong pamilya.